Andamo nato ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong i-welcome ang atong speaker karon usa sa atong Sunday School teacher, Brother Amel Ang. Okay na? Sound check. Mukanta unta ko pero basin maguba ano ng testimony ba? Ayun na lang. Good evening to everyone, especially to those who are watching our live streaming. Mayong gabi sa tanan, labi pagid sa nagtanaw sa atong buhing pagtanaw. At magandang gabi po sa lahat, lalo na yung mga nanonood sa ating buhay na pagpapanood. Live streaming man, ba? Live buhi. Hanay-nana na kay para pawa sa kulba ba? Kay digid ni sayon ang ma-assign diri. Sayon kita naon. Yan na barog na sila oh. Mura ra kag kuan na nagod kanang gihatagan kag dako nga responsibilidad ba nga. Tagaan ka sa tanang mga equipments pangdigma no. Nya ikaw usa nya ingnon ka adto ka sa West Philippine Sea. Liso, di ba? Pero grasya sa Ginoo, di ba? Dili atong kagalingon kundi ang Ginoo gid makita. Okay? So halo-halo na po daron. Pasensya na kay murag ito tulo ka dialect akong maistorya. Yan naman tayo mga Tagalog po, di ba? So, natay Bisaya, wa man tayo Amerikano. Mag-inincheck unta ko singkaw laipak pero brasin di niya mo kasabot. So, mix lang. Kay lisod sa gayo nga mori ka sa church niya wala kang maintindihan. So, uwi kang walang hindi ka nabibless. Just like sa sabi ni Paul, yung speaking of tongues, di ba? Kahit ilang thousands yung sinabi mo, kung wala kang naiintindihan, useless lagi hapon na siya. Okay? So, ito ta sa ito mensahe. Let's open our Bibles in the book of John, chapter 18. John chapter 18, verses 10 to 18. Manindog ta? To give reverence to the Word of God. Let's going to read this one responsively. Sa akin yung 10, sa inyo yung 11 until sa 18. We will read it all together. John chapter 18, verses 10 to 18. Kaya akong basahan ang verse 10. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him. Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man should die for the people. But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter. Verse 18 altogether. And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself. Let's pray. Lord, Heavenly Father, thank you so much for this evening, that again we could worship you in spirit and in truth. Lord, please help me. Tabangin ako Ginoo, give me words to speak sa imong mga katawhan. Pasayloa kami sa mga nabuhat ng masala sa imong tubangan.
Holy Spirit, please work in our midst. Speak to each and everyone's heart. Lord, thank you so much for your faithfulness, for your goodness, mercy, and grace, Lord. Tabangin kami tonight, Lord. Give us victory. In Jesus' name, amen. Salamat, mga lingkod. So, this passage happened during when Jesus was arrested. And Peter, standing outside, was being asked if he is one of Jesus Christ's disciples. Over and over again in the Bible, believers are called disciples. And a disciple is one who learns of Christ, follows him, and obeys him. Nindot ang soul winning. It is the foundation. It is the basic. Importante ang soul winning. No? Para dunay mapuno sa church. Pero, it don't stop there. Dili ra kutob diha. Ligtas ka nga. Di ka naman nagagamit ng Panginoon. So that is why we need to understand kung paano tayo magiging disciple. At dapat maging disciple tayo ng Panginoon. Ano ni, halo-halo na niya. Manag Pastor John ba? Manugab og Tagalog. Kung naalala niyo pa, if you could still remember, Peter told Jesus that he will go with him into death. Diyan sa Luke chapter 22. Tingnan natin. Para malaman nyo, totoo talaga yung sinasabi ko. Luke chapter 22, verses 32 and to 34. But I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Tingnan tawa. And he said to Jesus, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. So daghan mga Kristohanon, muhimo og mga saad, mga pasalig. Pastor, kung makatrabaho lang ko, Pastor, no, musamot akong faithfulness, muhatag ko, muuli ko sa akong tithes. Mga anak, makahuman lang kong eskwela. No, kagraduate lang ko. Makakita lang kong mayong trabaho. Patukuran ti kag balay. Palitan ti kag sakyanan. But sad to say, asa na to nga mga saad? No? Si Papa Ragapon mao mapalit og diaper, gatas, kay sayo, ni-enter sa responsibility. Diba? Asa naman tong mga members nga nagsaad? Nga kung makatrabaho lang, mag-faithful sa church, wala na, nakalimot na. No? Ni sweldo nagdako, din ang makitaan sa church, nahimo ng materialistic. Mga butang sa kalibutan ang giuna o pamalit. May problema na. No? Imo man ang katungod nga mo enjoy ka sa fruit of your labor. Pero unahan ang Ginoo. No? Asa naman itong mga Kristohan at sa Ginoo? No? Tanaw na to sa Luke 22:55 to 62. Morning nga mga verses, for the sake of time, di natin ibasahon, nga gidinay ni Peter si Jesus katulo. No. Muna, no. Broadly speaking, of course, every Christian is a disciple, and yet some of them did not walk the path of discipleship. For to be a disciple means to be a disciplined Christian. So dapat disiplinado ang imong kinabuhi.
Discipleship, therefore, is a costly business. But the question is, sama sa atong text, no? Art not thou also one of this man's disciples? Are you one of this man's disciples? Dili ba ikaw usab-usa sa mga tinun-an niining tawhana? Mao na ang pangutana rong kahapon nun. The man referred to is, of course, the Lord Jesus Christ. The one to whom this question was addressed was Peter. The questioner was a girl outside the priest's house. So this afternoon, this evening, the question is pointed, personal, challenging, and disturbing. What is your answer to it? Yes or no? But before we can answer it, we need to know, dapat natin malaman the conditions or marks of a true disciple of the Lord Jesus Christ. So that is the title of our message this evening, Marks of a True Disciple. Ano yung mga palatandaan? Ano yung mga marka na makasabi tayo ba? Makasabi. Masabi natin. Oh. Makaingon gyud ta. Sayon ra kay tanan nga moingon ta sa atong self nga I'm a Christian. Pero ang pangutana unsa kay kaistorya sa uban mga tao? Siguro sa pamurma Christian tayo, pero sa gawa hindi. Sa salita hindi. So first, Mark Pungasi. Ilil Mark Pungasi. Mark Manlanot. The first condition or mark of a true disciple is hating. Hating. Hate. Luke chapter 14. Open your Bibles. Luke chapter 14, verse 26. Luke 14:26. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. This sounds very strange, no? But surely our Lord taught us that we should love and that we should not hate one another. Must I hate my parents, my husband, my wife, my children, or other loved ones if I am to be a disciple of Christ? What does this mean? So may pasabot niini. It means that the Lord Jesus must come first. In order to be a disciple, we must be willing to give up everything for Jesus. Following Jesus requires commitment and faithfulness. Even if our parents choose not to follow the Lord. And by the way, kaning hate, dili ni siya literal, metaphor. Figure of speech man naman, no? Na ay simile, metaphor, hyperbole, no? Irony. Ang mga grammarian, English major, makasabot ani. So, dili lang day kay ang math lisod nga subject. Pati English sa Tagalog, mga pandiwa, panguri. Diba? If and when we are faced with a painful choice of loyalty to family versus loyalty to Jesus, we must choose Jesus. Even if our family members disown us. Di ba? Marami tayong mga young people pinalayas sa bahay. No? Yung mga gamit nila, linabay sa labas. Tinapon sa labas. Kasi nalaman niya, nagbaptize na. No? Na-save na.
worse for being Christians, we must follow Christ. It is in the sense that we are hating our family. Jesus' command to hate father and mother requires us to prioritize our relationship with Jesus. And we must follow Christ. Muna, importante, no? Muna ang meaning sa hate. We must choose Him, and if necessary, hate all others, especially if they are the reason that we cannot serve Him. Diba? Kung tagaan lang kag choice, dong mangaligo mig dagat sa Domingo, dong mag-outing mi, dong muadto mig mall, then you must make a decision nga unahon nimo si Kristo. Di lang kumakay mo simba ko. Di lang kumakay mo attend ko Youth Sunday. Kamo lang ma. But subo na unaon karon nga panahon, no? Mas gihate pa ang tarong kaysa binuang. Tanawa na ang kalibutan karon, ang mga biyabag, ang mga binuang, ang mga binuhatan mao na gi-enjoy tanawon mga tao. Malingaw na sila magtanaw nga halos wanay gusulob ang babae. Sa unang panahon, very wholesome, very conservative. No, liog, taguan. May pa mga Muslim. Mataray makita. Anak sila ka-conservative, di ba? Mag-live-in. Divorce. Diba? Bali na ron. Ang mga anak na mo ay mga saba sa ginikanan. Ma, wapalagi linungag. Ma, nalagi niya akong mansa sa akong saninang ano maninimutarong maglaba. Ma, wapay sudan niya. Ma, sa akong brief. Ma, gaya ko pang load. Bali na. No? Sa una, ang parent mo ay mga saba. O, paglungag na, panghugas na. O, panglaba na, panglimpyo na. Di ba? Mao na ang gi-adapt ron sa kalibutan. Nya, sad to say, nga hasta to mga church members na to, nga mga young people. Mao na grabe ang kanang burden ba? Bugat ang palasanon namo nga generation. No? Sa generation, sa first generation, naningkamot sila. No? Nga ma-maintain ang faithfulness, ang pagpangalagad, naabot namo. Nya amo na pong time nga mabira na mo sila. Pero tungod sa pool sa kalibutan, grabe. No? Muna, kita nga mga Kristohanon, imbis nga mag-unayay o ganang saway bitaw, magtinabangay tag-ampo, kay di ilalim. No? Why exempted? Ana, even mga anak sa pastor, na mga anak na nabayot, na disadis. Even us, no, preachers, and even mga members. Kaya tanaw niyo sa mga anak, nga butan kay mga naong, taawa. Kung napa mo access sa CCTV sa balay, 24/7, diha makita ang scattered. Simbahan, mapuyo man na. Pero sa balay, oh. No. Muna, if the test comes, Christ or parents, Christ or husband or wife, Christ or child, it must be Christ first. Matthew chapter 10, verse 37. Matthew chapter 10, verse 37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Klarong Bible. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Muna, kung ang rason ni mo, di ka kasimba, yung mga asawa, biyae, ikaw simba. Kung ikaw asawa, ang rason nga di ka kasimba, imong bana, hala, biyahe, simba. Kamu mga parents, kung ang rason nga di mo makasimba, kay inyong anak, ipagsapot na mo, hala, simba. Sagdahin na sila. Personal man na atong papangalagad sa Ginoo. Personal man na atong accountability sa Ginoo. Ay, sorry, wala na ako katagalog kagayo da. Sir, pasensya na po, sir. Saya day. Oh. Si Lance, kay Mixed Multitude Management Lance. No? So, is Christ really first in your life?
in your home, your business, and your affairs. So the first condition or mark is hating. So kasabot na ta ng hating ha. Dili na kanang negative nga hate ba nga magdumot. Di ta dapat magdumot. Di man kita perfecto. Na man gid times nga feeling ta rumayo na gid ang tao, pero naka-offend ta sa uban oy. Sa atong inistoryahan, sama bitaw ningon to ni Pastor Oliver nga Pastor Wayne nga para lang niya wala ra to pero bugat kito kamot man na ko to Pastor Wayne lagi. To kanang iyang chap ba. Pero gesture na niya nga pag-greet nimo ba? Hangop ba? Pero mo siya to mura na bali akong buko-buko, bugat sigad ka mo. Dako betaw sa Pastor Wayne, di ba? O, kung ikaw, immature kay kastanan, ma-offend ka, paita itong pastor ay, mang karate man. Di ba? Nanapoy panahon, nga dili kita mo'y maka-offend, kita mo'y na-offend. Diha matest ang imuhang faith. Kaya sa highway, kita ma-offend. Damayo na to ang uban mga church members. Damayo na to ang church. Huwag may labot ang church. No? O remember, sa tanan nga mga gibuhat na to para sa Ginoo, sometimes smooth sailing, pero pagabot sa unahan, pareha to mga disipulo nga, gikan sila prayer meeting, sakay sila baruto, pagabot sunga-tunga, dakong unos ang iabot. O dito na natesa ilang pagtuo. Gamay ilang pagtuo. Hadlok sila. Muna usay kita, faithful na kita tanaw, taas na kitag faith, tistingan ta sa Ginoo, awan na. No? Gamay ra day kaysa na, nasilo ka, na-offend ka, nang luod na ka, di na ka musimba, di na ka managad sa imong maigsoon sa Ginoo, gamay ra jud kag pagtuo. Kung sa kinalibutan ng pa istorya, gamay ra jud kag utok. Awan ang mga taong kag may utok, di ba? Lisod istoryahan. Kung imong istoryahan, di ka mo maminaw. Nagit sila lang kaugalingon nga world. Mapo na mga Kristohanon, gagamay pagpagtuo. Kung sila'y paistoryahan, dako na kay sila pagtuo. Pero sa panahon sa mga pagsulay, diya na. So mga na dita, siglood-lood, kung nasakitan ta, dawaton nga, ampo ta, nga, balik na po. Ano raman ang cycles kinabuhi? Good. Okay? So let's go to point number 2. The second condition or mark is cross-bearing. Cross-bearing. Luke chapter 14, verse 27. Luke chapter 14, verse 27. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So may pasabot ni ini. To bear the cross means to take up the cross and follow Jesus. Is voluntarily to share his reproach. Saan ang reproach? Mga pagtamay, pagdaog-daog, suffering and death, and to do it for his sake. To Jesus, the cross was the emblem or symbol of reproach. Ignominy. So na ignominy. I ignominy Mr. Juan for Vice President. Dili, nominate. Shame. Kaulaw. And death. Luke chapter 6. Pasensya kayo, magambak-ambak sa mga verses, ha? I-take note na lang na ninyo diha. Basag-usab sa balay. Luke chapter 6, verse 22 and 23. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is greater in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets.
Mona, if we are to be His disciples, we must be willing to share these things with Him. Maulaw ka magdag Bible. Sa una, sudlonon man amuha, suta ka nga 100 meters siguro, lakaw ka sa highway. No, gagmay pa mi dito mig Bible sa amo mga magpapalulo. Iniglabay, mapuno ka sa kantsaw. Inon ka nga kanang mulapas mo langit ana ha. Kantsawan kas mga barkada mo. Dudag Bible siyempre kay Lunes hangtod Sabado. Yawanon ka gagporma, Domingo buutan ka moagi ka skina. Naka-insert, pa-insert ton may sa una. As ka insert dito, gagmay kay hawak ko diri. Dag Bible niya. Yang say sugisugod. Ikaw lugma, di ba? Sa opisina, kay bawo ba sila nga Christian ka, Baptist ka? No, di lalim ang pressure. No? Especially imong boss, palahubog. No? Nya, kuyugon ka niya na mga inom dito. Especially imong boss kanang womanizer. Hatagan kag chicks kun na may mga kuan. Grabe kinakamaw ka mo barug. No? Bugal-bugalan, di ba? Bintahan na lang gani karon nga panahon ang soul winning kanang open na ang una sa mga tao. No? Musud ka na mga eskinita na kuan sa unap. No? Although na amang gyapon gyud karon kanang to nag soul winning mi sa Ibo sa una sa 30 morning, no? Pag adto na mo, mingaw gyud kay sanan. Ug sugod na mo share sa ko, gipakusga na bagayo ang sounds. No? Nya lami kay nga ba bay batasan nimo ganina wa ka na pa sounds daan nya karon nagsugod man na ba? No? To be His disciple means to be willing to be hated, persecuted, and misunderstood. Di ba? Ma-misunderstood mo nga killjoy, extremist. And that we are willing for all of this out of love for Him. Who out of love for us was willing to be crucified upon the cross of Calvary. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son sa among mga bisita. No? Minahal po tayo sa katong mga kuan para lang inon sayaw naman na step sa sayaw. Unsa may basic sa sayaw? Mulihok ang tiil, mulihok ang kamot. Para man na, di ba? So pag may music, ano lang kayo? Simple lang ba? Tapos lang. Hindi gumalaw na yung kamay mo, tsaka paa mo. Parang sumayaw ka na din.
Pero iba na yung may mga groups ba? Di ba? You must make a stand, no? For Christ. Sir, hindi ako inom, sir. O sa mga military, kahit pa anong term yan, masimasyon mo ako, sir. Di ba? Sa office, di ba? Labi pa sa school. Kani ato mga young people, no? Nagsimba diri pero tilaw-tilaw nag-inom. Tago-tago nag-inom. Kasi yung giilad. Giilad niyo yung ginikanan, inyong pastor, pero ang Ginoo di niyo mailad. Dili man ta 24/7 nagsubay sa itong mga anak. Butan kay gnaong pero padong na pagkapalahubog. May pa itong mga palahubog gnaong, dili gid mo inom. Diba? May mga young people na tanaw nimo ba nang palahubog kay gnaong, pero butan ba ya, bali ba? Oh. Pero ang mga adik ba, hindi lahat ng mga malalim yung dito suyop. Sige, ano ba? Yung iba, kumakain lang yan ng bubblegum. Hindi lahat ng pulang mata, adik. Yung iba, may sore eyes lang yan. Yeah? So first, hating. Second is cross-bearing. Pangatlo, the third condition, ulan, di mo kadali uli, is forsaking. Forsaking. Luke chapter 14, verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. If I am his disciple, must I forsake all that I have? Yes. It means that you must abandon all claims to all that you have. It means hands off. Hands off. Your life, your home, your loved ones, your money, and your possessions. Kaya nga maraming mga Christians, hindi sila maging willing mag-disciple or magiging disciple ni Jesus Christ kasi hindi sila willing i-forsake yung money nila, yung possessions nila, yung position nila, and even their families, yung bahay nila, di ba? Maraming beses na sinasabi dito ni Pastor John, yung iba na, nung maliit pa yung bahay, faithful. Tapos pinagpala ng Panginoon, nagkaroon na ng malaking bahay. Hindi na nagsisimba. Kasi hindi na maiwan-iwan yung bahay kasi natatakot na silang manakawan yung bahay nila. Bitaw. Balay na mo sa una nga, ang kwarto ra na'y portahan. Lagi. Ang among sala, kusina, open na. Agi-agian as mga tao. Mga gamit na mo daw. Bahala kawato na mga kuwanda, stove, mga plato, bahala ba. Palit lang lain. Good. Nindot kaya ang katog. Ug sa diha nga gisirad-an na ibintana, na naipultahan, tog sa kwarto, ni gamay tingog-tingog. Sa to? Kasi naikawatan. Sa una nga open pa. Hinano kayo ang tulog. Naman ta, di ba? In other words, all that you have regarded as yours or mine, you will henceforth look upon them as His. And I or you will no longer have any claim to them. Make a list of the things that you have regarded as yours. Ako ng bana, ako ng asawa, ako ng anak, ako ng trabaho, ako ng possessions, ako ng position. Now, do you recognize that in the deepest sense, these are not yours at all. They are His. Mo na ba nang bugiro kayo? Daghan naman possessions. Ako ning hinaguan. Taas na magposisyon. May laki ko, naningkamot ko, nga moabot ana nga posisyon. Ako ning asawa, ako ning bana, ako ning mga anak. Nganong ako maning indol og Bible school,
Ngano ako man ni paapilon diya sa young people's fair. Ako ni anak, ako may buota ni. Mo na sa panahon nga kuhaon na sa Ginoo, lisod kay ka pag move on. Mawagtangan kag mahalon nga cellphone. Nga wakay hatagat uli-uli tithes ug ato ni klaro na. Ang tithes di na hatag uli. Iyana sa Ginoo. Ay mugtuan na yung mga nakitaan sa Facebook. Uban nga mga grupo, nga white tithes, gikan pa sinugdanan. Naana ng tithes, ihana sa Ginoo 10% holy na. Ay mugtuan na uban nga mingon nga voluntary ra kuno nga dili dapat magbutang og percentage diha sa offering. Pero sa tithes only man na. Ang offering hatag. Diya na may bawa nimo ang gugma, kung dako ba o gamay. No? Sumaw na wa kay hatag-hatag. Ta offering niya, palit kag malong cellphone, pagkawa, sakit di guys sanan. Pero sakto ka sa uli, hatag yan, na kay cellphone, yan nawagtang, okay. Okay ra, kulihan na nas Ginoo. Awa si Job. Patay ang mga bata, wagtang yung mga possessions. Nakasala ba siya against sa Ginoo? Wala. Nagipulihan siya. Gipilo-pilo. Muna, kanato mga anak, kung man lang ganito, sama bitaw itong, si Pastor Salva, doon nag-example nga mga anak na mo'y hindrance, nga nung di makasimba mga parents. No? So ay pa, mag-pray na lang, kuha ng anak. Sakit ba yan, Sakit, noy? Kami mga ginikanan. Na, kung pwede pa lang ay, sa kabadlungon sa mga anak, mayingon ta nga, Lord, kuhaan na lang ko, pa rin ako magproblema niya ako mga anak. Bahala na sila. Or mayon ka, Lord. Kuhaan na lang niya ako mga anak ko, pa rin ako magproblema. Pwede man pwede. Naaman na, gatag mo na sa Ginoo sa tuwa. Basta nakasabot na lang ka, nga di na sila imuha sa Ginoo na. So sa panahon nga kuhaon, dali ra ka makamove on. Especially kay bawa ka, langit ang padulngan. Ako, personally, no. Kaya ako mga bata, kung mamatay na sila, kay ba kung langit sila, sakitan ta sa mubo nga panahon, pero mubo tas kinabuhi. Mo nay practical, mo nay realidad. Kung unsa man ka, magsige kag lugmok ka diha, nya nagbagkuhan ka, no? So this is the meaning of a true disciple, to abandon all personal claim to the things that have hitherto been looked upon as mine, and to recognize that in reality, they are not ours but His. What a difference it makes to us when we come to His happy place of renunciation. For if the Lord should take away our loved ones or our possessions, then at once we recognize then that He has only taken in His wisdom and His love what is, after all, His own. Matthew 20:15. Matthew chapter 20, verse 15. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? Kung kinsa ang lawful nga owner, di ba? Daghan mga mangilog og yuta, property. Pakita na ako yung titulo, na po siya titulo. O di magkinihaay na. Diba? So, forsaking. Kaupat. Second to the last. Kapit na ta. John 8:31. John chapter 8. Verse 31. Then Jesus said to those Jews which believed on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. The fourth condition or mark is continuing. Continuing. To continue means to abide or to stay in Christ. Og dili lang nga magpabilin, no?
but also to grow up. To grow. Kay lisod kayo natay member sa family, nga hangtod karon dako na gid pero bata-bata lang gyapon pangisip. Wa lang gyapon buot ba? Mao bitaw na kamo mga anak na mo ba? Ay mo sige reklamo nga tudluan mo mga buluhaton sa balay. Kay gitudluan mo para mamahimo mo responsable. Kay dilis tanang panahon buhay inyong ginikanan. Dilis panahon nagpuyo ra mo diha permiso yung balay. Maabot pa na mangipon mo sa inyong mga kalkaliwat, mga ante iyaan dito nya. Mao pay mo pukaw ninyo para papamahawon mo. Mao mangita kag mulabada. Okay lang kung dako kag income, naka-income, no? Sige mo reklamo, mingon pa, ngano mugas man ko di man ako nagkaon na. Ala sige, bantay ha, ay kaon ha. Oh, kung magtinapol ka la, pangita nga to daon saging, mao to yung mga plato. Tapulan ka yung mugas plato, magtutuod pa. Manglimpyo sa balay. Manglaba. No? Naatinood, nagpuyo sa balay, pero tapulan, wa mo grow. Mo po na sa church, daghan mga members nagstay ni abay tinuod ni Kristo pero wa nag-grow, nag-create og problema sa church. No? To grow up into Christ and to shape our lives in conformity to His Word and His will. Daghan na nga nagstay sa church pero wala nagkinabuhi diya sa kaubuton sa Ginoo. Sa gingon pa ni Tatay Lars nga nabuntag, body ta, part ta sa body. Kanya kung lawas, dako mo gini. Pero luwasan ko gamay diri, apektado tibok lawas oy. Awa na imong kumingking, maingro na. Tanaw to kasi meng laki ni kuan di ba? Luya ka. Sakit nipo nimo, dako ay kalawas, kita ngip. Oh. Apektado ta tanan. Mo na sa church, kung na mga immature members o wala gid ni grow, mapektuhan ta tanan. Nga inigingon nga let's move forward. Forward ang uban. Forward ta tani. Uya ni sila ta forward ani. Wa di pahuway. Oh, mga tapulan. Kana bitong suguon ka sa parent nimo ba nga. Dong, kuha dito nya, kuha po dito. Oh. Buhaton. Nagapya na durunta. Oh. Kuha. Balik. Pagman, dili efficient ba? Kung maagihan naman lang ganyan mo, balik. Ikaw sara ka nakabalik. Hindi na ka mo balik-balik pa. Muna, we need to continue. Let the Word of God be the final authority in our lives. John 15. Ninot gid sa daghang verses kana kay biblical basis. Pareho na mga sige istorya balaod niya wa kay legal basis. Asa may mo legal basis na? No. John 15:5. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. We need to seek day by day to live in submission to that word and in obedience to Him. Daghan ba yan nakasabot nato? Pero dili lang willing mo obey. Managahi di kay kasing-kasing. Kasabot naman unta, di gid ganahan gyapon mo obey. Muna pangutana, are you reading, meditating and feeding upon His word? And are you running to His commandments? Nagpaduol ba ka diya sa pulong sa Ginoo? No? Grabe gid in the advent sa cellphone, di ba? Di gid nimo mabantayan. Mabiktima gid ta. Nga tagpila ka oras magbabad diha. Basa Bible, di ba sa una gigamit ni nila sleeping pills, no. Basa Bible para duka to. For cellphone wag tang duka, Facebook wag tang duka, ibis duka ano yan, cellphone aksiga mata. Wala ni mo na malayan. Alas 3 sa kadlawon. Di ba?
medically speaking, pinakataas dapat matug ta oras, dapat at least alas 9 gabi para hatagan pa nimo og time ang imuhang mga cells sa body to naturally sana detoxify siyang kagalingon, no? Mo detox siya naturally ba, like na certain time kani nga oras ato ang kidneys, kaning liver, atong digestive system mo na kanatong digestive system kanang og ato ang reproductive ba mudumdum og kadlawon. Mao po na yang oras, lami pa kayong damgo nga gipukaw na mo sa kaihion nga human ka pangi balikon pag inimugtog asa na kadapita sa imong damgo, asa naman to wala man mabalik. Damgo na lang kaglain pod. Nindot ta kay imong damgo ba, pero usa ra gid ka damgo ako naibaw-an nga matinuod. Kana ra gid damgo nga nangihi ka. Lagi. Sa imong damgo nangihi ka. Pag mata nimo na mabasa na, tinuod imong damgo, na tinuod. Distingi. Damgo awa, no? So first hating, then cross-bearing, forsaking, continuing, and then last. Dito ang nauwa, no? Okay. Timing kayo. The fifth and final mark is loving. Maniging ni Tatay Las ganyan, no? Loving. Kung maghinigugmay lang unta ang matag Kristohanon, then there will be unity among ourselves. Dunay panaghiusa. No? John 13:35. John 13:35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Ayaw ng hinipokrito, nagugma, pakitang tao lang ba? Higugma ka sa tao kay na kay makuha. Ayaw na. Nga tanaw nimo sa tao nga way nahot, mura na lang nagformality ang imuha, magrespektar na lang, ayaw. Kanang tinuod nga gugma suma si Kristo. Sa gingon ta telas equal ta. Sa footing diya sa cross. Kung namili pa si Kristo, tanan nga mga gwapo ra akong luwaso na, ako rin maluwas. Luoy kay mustanan. Pero pasalamat nga ang Ginoo equal. Kumingon ang Ginoo nga tanan nga mga naalay sa kanan mao ray maluwas. Luoy kay to mga kami nay motor og nagbisikleta lang og namasayro. Pero dili, di ba? No? Love is the badge of discipleship that the world will recognize. Di ba? Mahibawan na nimo sa badge sa police or sa BFP or sa military or sa mga insignias or mga ranggo diha. Kani, yatag ni pastor, natay badge diri, Baptist, we are Baptist. Baptist man nga flag. Kana. So magsulog-sulog ka ni, mo ni basa Baptist na siya diri. Yung mga po na, badge of discipleship. If we are loving, then we can have the power to win more souls to Jesus Christ. Tanawa ng mga churches nga, sige away-away. No? Sige sila, mura ra ka kanang nagsuod ka sa, nagsahod ka sa tubig sa balde, niyang balde buslot. Dili siya masahod tanan. Mo nasahay, ang mga churches na atinood nga ma-invite, ma-save, ma-baptize, niya mo stay ka diyot, pero maka-observe man nga naay di maayo sa church. Pero walay perfect na church, ha? So, asa pa ka mangita, tuyuko na nimo tibok kalibutan, wagi perfect na church. Even sa family. No? Sika gingon nga, batiya sa kong papa, batiya sa kong mama, mo nila kinaya man kay ngano ang uban din nindot nila kinaya labaw pa imo nakita nang nindot ra nila pero wa kita silang bati. Mas may na makita nang nindot ug ang bati para wala hipokrito. Pabutan-butan ka niya sa likod, ing talikod imong libakon. Dauton nimo. Di na mayo. No? Mo na it's not easy to be a real Christian, a disciplined Christian, a true disciple of the Lord Jesus Christ. But how glorious it is to be if you are a decided and determined disciple of the Lord Jesus Christ.
A life that wins is a disciplined life. Tanawa ng mga athletes na to, no? Who are disciplined and are more likely to win as to those who are not. Kanang salig kasi mong kagalingon ba? Boxer ka. Kusog kag kumo. Di na ako kinala mag-train. Sara na kasukuan ako. Maigo ko siyang kumo, mga 1,000. Di na. Kanya ko, one time na tug lagi na. Pero dito kagipatay sa stamina. Magunsa man imong kusog kumo niya, di ka kaigo. Basketball ka, player, hinigo kay kasanan. No, by the way, natay dula rong Tuesday, Sir Lenes. Nag-text siya. Basketball, hinigo kay kasanan. Di na ako sig practice. Resulta, buhaya kay ka. Imo na tanang itsa. Kusog ka o niya, gahi. Kusog mo itsa, gahi, mamasa. Diba? Dagga na inana. Teamwork na ang basketball mo po nakita din sa church. Kailangan kita, mahimaw kitang disciple. Grasya sa Ginoo. Hindi pwede nga, ikaw lang pag-disciple lang. Kamu lang diya. Kami diri lang, may diri. Hindi na pwede na, noy. Gani ang purpose, nagiluwas sa Ginoo, gibutang ka diri sa church, nabaptize ta, para makatabang ta sa church, mo-grow ta, makatabang ta sa atong pastor. Karon wala si Pastor Wendell, wala po si Pastor June. Di kitang mga men ang nagkuan. Nakaron si Brad Bimbim, American citizen na to. Basin wala kay ba mahimo tong presidente sa Amerika. Takatagan, di ba? So nabuhian niya ang iyang area. So let's pray for more men nga ma-involved sa preaching sa extension churches. Nya, kamo mga young people, dapat mo tanaw sad mo nga inaani din di man mo maka-escape sa reality good unless inyo i-renounce din ako Kristohanon adto na ko padong sa impierno nindot dito. Di man pwede pod kay kita mga Kristohano nito man tag eternal security. Di ba? So ato na lang mabuhat nga tabangan na to atong church. Kung imong kasing-kasing puno sa mga pagsaway, mga dili wa kakauyon sa mga pamalakad, hilom na lang pag-ampo. Ayaw panakod sa uban, ayaw pang recruit. Mang-recruit maninuon ka, padulan di karon. Ora ka crow ba? Katong giingon pastor ba? Bitaw? Kay kung naa pa siguro ko ato, ma-pacify lang to ba? Kay kami akron mo ni among badge kani ritual paso. So bisan asa ka tibuok kalibutan makamit ka og basurero, abogado, doktor, driver, manaan ni Brad ana. Pag driver, Brad libre ka na sa family Brad. Kung doktor, Brad libre ka na sa check-up. Kana mga clerk dia sa mga government kuan. Brad, ako ka ba, Brad? Ay, Brad, unahon di ka, Brad. Nataas kay linya. Di ka maiko gana. Di ba? Mga tambay. Pag kita, nga kuan, Brad, naabirya ka. Brad, tabangan di ka, Brad. Asa mga mekaniko, asahon tani mong kuan, Brad. Sumabot na kita. Bisan asa ta maabot nga lugar, makamitag mga Kristohanon. Maayo ang ato ang kanang demeanor ba, disposition sa tong kagulingon sa tong pagkatao ba. Dili ta barumbado, di ta bastos o kuan, pamaba. Di atimanon ta. Di ba? Kristohanon ka, mula adto kag laing lugar, dapat imo una pangitaw na ba kay church dito no? Bakasyon ka ba? Bakasyon ka dito. Night church dito, asa ta duol og simbahan. Dili ingon nga ma-member ka to, at least makasimba ka ba? Ang uban maingon man noon nga, mainta way simbahan dito no offense sa mga nakatog Boracay basta mingon atog Boracay nya menta way kuan dito kay ako to isuot akong bagong pinalit nga two-piece. Murag masod na to. Itawi ra. Okay? So mao na ang pangutana karon nga kagabion. Are you this man's disciple? I hope nga na-bless ta, na-remind ta sa pulong sa Ginoo. O mamahimo kita nga true disciple sa Ginoo. Manindog ta tanan, let's pray.
Lord, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the opportunity and privilege nga simba kami kanimo. Espiritu Santo, salamat, Lord, na wali na imong pulong. I pray, Lord, nga kato tuhop sa among kasing-kasing, makita sa among kinabuhi. Lord, continue to bless sa imong mga kaanakan nga niya tonight, even our pastor, Pastor Bowen, and even si Pastor Jun sa ilang biyahe babalik diri. Panalip din taon sa Pastor Bowen sa iyang pagbiyahe. Siya protection, wisdom, ug maayong panglawas, Lord. Lord, salamat gyud sa muhang faithfulness sa imong gugma diri kanamo. Padayon doko sa inyong mga ulo, sa inyong mga mata. If the Holy Spirit is touching your heart through the message, please come here on the altar. Luhod, paubos imong kaugalingon. Salamati ang Ginoo. Make a commitment sa Ginoo. Renew your commitment. Unsay mo ang nabuhat ng mga kasalanan, ngayon nagpasaylo sa Ginoo, ikare na sayod ni ana. If you want to do more for God, isulti na sa Ginoo. Tell it to Jesus. Kung ikaw wala pa mo grow, pray nga mo grow ka. Magamit ka sa church. Bisan unsa pa kagamay imong feeling nimo nga participation sa church, importante ka. Part ka sa body. Mao na magampo ta kanunay nga atong kinabuhi, mamahimo nga panalangin ug dili ka pandulan. Amahan namong langit no Lord, salamat kay nining mga kanakan nimo nga nag-forward, ikaw nakakita sa ilang kasing-kasing. Ikaw nasayod sa mga desires nila sa ilang mga kasing-kasing. Lord, i-bless sila Ginoon sa ilang mga plano diya sa ilang kinabuhi. Sila magkinabuhi diya sa imong kabubuton. Lord, continue to bless this church under the leadership of our pastor, Pastor Bowen. And even the members, Lord, nga padayon mag-grow, padayon nga mamahimo nga asset sa church, padayon mag-support o magpaluyo sa buluhaton sa church. Lord, salamat gyud among i-acknowledge wala kami mahimo kung wala ikaw. Salamat gyud Ginoo sa padayon nimo pag-sustain sa among kinabuhi, pag-provide sa among mga panginahanglanon. Salamat Amahan. Amo kaning gitugyan ang tanan ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus.